Maaga pa lang ay gising na ako, gaya ng nakasanayan ko sa araw-araw. Ako si Mariel, isang simpleng tindera sa palengke, at yun lang ang tanging paraan ko para mabuhay. Hindi man malaki ang kinikita ko, sapat na iyon para may mailaman ako sa sikmura at may maipadala kahit kaunti sa probinsya kung saan naroon ang pamilya ko. Habang naglalakad ako papunta sa pwesto ko, dala ang mga paninda kong gulay at prutas, ramdam ko na agad ang pagod kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Pero sanay na ako. Wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Pagdating ko sa palengke, agad kong inayos ang mga paninda ko. Isa-isa kong nilatag ang mga gulay, pinunasan ng mesa at inayos ang mga supot. Unti-unti nang dumadami ang tao at nagsimula na ang ingay ng bentahan. May mga suki akong dumadaan, bumibili ng kung anong kailangan nila at may ilan ding nakikipagkwentuhan sandali bago umalis. Kilala ako ng karamihan bilang mabait at madaling lapitan, kaya kahit papaano ay may bumabalik pa rin customer sa akin. Habang abala ko sa pagtitinda, napansin ko ang isang lalaki sa di kalayuan. Nakasuot siya ng maruming damit, halatang galing sa trabaho. Mapapansin mo agad na isa siyang construction worker dahil sa suot niyang helmet na nakasabit sa bag niya at sa mga marka ng semento sa kanyang damit. Nakaupo siya sa gilid, tila nagpapahinga, pero halata ring gutom na gutom. Nakayuko lang siya, parang walang lakas para tumayo at bumili ng pagkain. Hindi ko maiwasan na mapatingin siya kanya ng paulit-ulit. May kakaiba sa kanya, hindi dahil sa itsura, kundi sa aura niya. Tahimik lang siya, walang kausap, at parang sanay na sa ganitong sitwasyon. Nakita ko rin na paminsan-minsan ay napapatingin siya sa mga tindahan ng pagkain, pero hindi siya lumalapit. Parang gusto niyang bumili, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Ilang sandali pa, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kumuha ko ng isang supot, nilagyan ng ilang pirasong tinapay at konting prutas, saka ako lumapit sa kanya. Medyo nagulat siya nang tumigil ako sa harap niya. "Ineng, may kailangan ka ba?" Mahina niyang tanong habang tumitingin sa akin. Ngumiti ako ng bahagya at iniabot ang supot. "Kain to muna, mukhang hindi ka pa nakakakain." Agad siyang napatingin sa laman ng supot, saka bumalik ang tingin sa akin. Halata sa mukha niya ang pag-aalangan. "Hindi na, ayos lang ako," sagot niya, pero ramdam kong hindi iyon totoo. "Wala yan," sabi ko, sabay pilit na iniabot ang pagkain. "Bayaran mo na lang kapag meron ka na, o kahit hindi na." Sandaling natahimik ang lalaki bago niya tinanggap ang supot. "Salamat," mahinang sabi niya, parang hindi sanay makatanggap ng ganitong tulong. "Mariel nga pala," pakilala ko. "Adrian," sagot niya, sabay bahagyang ngiti. Hindi ko na siya ginulupa at bumalik na ako sa pwesto ko. Mula roon, paminsan-minsan kong sinusulyakan. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang kinain ang tinapay, parang pinipilit niyang patagalin ang bawat kagat. Hindi ko alam kung kailan pa siya huling nakakakain ng maayos, pero kitang-kita ko ang pasasalamat sa bawat galaw niya. Habang tumatagal ang araw, naging abala ulit ako sa pagtipinda. Pero kahit ganon, hindi na nawala sa isip ko ang lalaking iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong humila sa akin para tulungan siya. Siguro dahil nakita ko sa kanya ang sarili ko noon, yung panahong wala rin akong matakbuhan at umaasa lang sa kabutihan ng ibang tao. Bago maghapon, nakita kong tumayo si Adrian at dahan-dahang naglakad papunta sa akin. Tumigil siya sa harap ng pwesto ko. Medyo nahihiyang tumingin sa akin. "Salamat ulit kanina, malaking tulong yon." Ngumiti ako at sabi ko, "Wala yan, basta mag-ingat ka lagi." Tumanggo siya saka naglabas ng ilang barya sa bulsa niya. "Ito muna, kulang pa pero babalik ako para bayaran lahat." Hindi ko na tinanggap ang pera at itinulak ko pabalik sa kanya. "Itabi mo na lang, mas kailangan mo yan." Sandaling natahimik ang lalaki bago tumanggo na lang siya. "Babalik ako,"
sabi niya bago tuluyang umalis. Pinanood ko siyang papalayo. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam akong hindi doon matatapos ang kwento naming dalawa. Parang may nagsasabi sa akin na ang simpleng pagtutulong na iyon ay simula pa lang ng isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan. At sa araw na iyon, sa gitna ng ingay ng palengke at simpleng buhay ko bilang tindera, nagsimula ang isang kwento na mababago ng takbo ng buhay ko. Hindi lang bilang si Mariel na nagtitinda ng gulay, kundi bilang isang taong matututong magmahal at magtiwala sa paraang hindi ko pa kailanman nararanasan. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan ko, maaga akong pumunta sa palengke para magbukas ng pwesto. Tahimik pa ang paligid noon, kakaunti pa lang ang tao, at ang hangin ay malamig pa. Habang inaayos ko ang mga paninda ko, hindi ko maiwasang maalala ang lalaking tinulungan ko kahapon. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang inaasahan kong babalik siya kahit wala naman siyang obligasyon. Habang lumilipas ang oras at unti-unting dumadami ang mga mamimili, naging abala ako sa pagtitinda. May mga suki na dumaan, may mga bagong mukha rin na nakipagtawaran. Pero sa kabila ng lahat, paminsan-minsan ay napapatingin pa rin ako sa direksyon kung saan ko huling nakita si Adrian. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ko siya hinahanap. Bandang tanghali, habang nag-aayos ako ng paninda, narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Magkano to?" Tanong ng isang lalaki habang hawak ang isang kumpol ng kamatis. Pagtingin ko, siya iyon, si Adrian. Nakasuot pa rin siya ng parehong uri ng damit, may bahid pa rin ng semento, pero mas maayos na ang itsura niya kumpara kahapon. May konting lakas na sa katawan niya at kahit papaano ay mas buhay ang kanyang mga mata. "Ah, 10 piso lang yan," sagot ko habang pilit na pinipigilan ang ngiti ko. Tumanggo siya at inilapag ang bayad. Hindi tulad kahapon, hindi na siya mukhang nahihiya. Tahimik lang siyang nakatayo sa harap ng pwesto ko. Parang gusto pang magsalita pero hindi alam kung paano sisimulan. "Ayos ka na?" tanong ko habang inaabot ang sukli. "Oo," sagot niya. "Salamat sa iyo kahapon. Kung hindi dahil doon, baka hindi ako nakapagtrabaho ngayon." Napangiti ako ng bahagya. Buti naman. Saglit kaming natahimik, pero hindi iyon awkward. Parang may tahimik na pag-unawa sa pagitan namin. Maya-maya, naglakad na siya palayo. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, lumingon siya. "Babalik ako mamaya," sabi niya. At gaya ng sinabi niya, bumalik nga siya. Bandang tanghali na iyon, pagod na ang katawan ko sa maghapon na pagtitinda. Pero nang makita ko siyang pakalapit, parang nabawasan ang pagod ko. May dala siyang maliit na supot ng tinapay at inilapag iyon sa harap ko. "Para sa'yo," sabi niya. Nagulat ako. "Hindi mo na kailangang gawin to." "Gusto ko lang bumawi kahit papaano," sagot niya. "Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo." Hindi ko na siya tinanggihan. Tinanggap ko ang tinapay at nagpasalamat. Doon nagsimula ang mas madalas naming pag-uusap. Tuwing may oras siya, dumadaan siya sa pwesto ko. Minsan bumibili, minsan nakikipagkwentuhan lang. At sa bawat pagdaan niya, mas nakikilala ko siya. Nalaman ko na si Adrian ay galing pa sa malayong probinsya. Wala siyang kamag-anak dito sa Maynila, kaya mag-isa lang siya sa buhay. Nagtatrabaho siya sa construction para may panggasto sa araw-araw. Hindi raw madali ang trabaho, pero wala siyang reklamo. Sanay na raw siya sa hirap. Habang pinikikinggan ko siya, hindi ko maiwasang humanga. Tahimik lang siya, hindi mayabang at hindi rin nagrereklamo kahit halatang mabigat ang pinagdaraanan niya. May kakaibang lakas sa kanya na hindi mo agad mapapansin sa unang tingin. May mga pagkakataon din na binibigyan ko siya ng pagkain, lalo na kapag halatang hindi pa siya nakakain. Sa tuwing ginagawa ko iyon, lagi siyang nagtatangkang magbayad, pero kadalasan ay tinatanggihan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang tulungan. Hindi dahil naaawa ako,
kundi dahil nararamdaman kong mabuting tao siya. Habang lumilipas ang oras, naging parte na siya ng araw ko. Sanay na akong makita siya sa gilid ng pwesto ko, nakaupo at tahimik na nakikinig habang nagkukwento ako tungkol sa mga nangyayari sa palengke. Minsan naman, siya ang nagkukwento tungkol sa trabaho niya, sa mga kasama niya, at sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Isang araw, habang magkatabi kaming nakaupo, napansin ko na tila malalim ang iniisip niya. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lang siya sa malayo. "May problema ka ba?" tanong ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. "Wala naman, napapagod lang siguro." Hindi ko na siya pinilit magsalita pa, pero sa loob-loob ko, ramdam kong may mga bagay siyang hindi sinasabi. Gayunpaman, pinili kong igalang iyon. Hindi naman kailangang malaman ko agad ang lahat tungkol sa kanya. Sa kabila ng lahat, mas lalo lang tumibay ang samahan namin. Hindi ko na malayan kung kailan siya naging mahalagang bahagi ng araw-araw ko. Sa simpleng palitan ng salita, sa tahimik na pagsasama, at sa maliit na tulong na ibinibigay namin sa isa't isa, unti-unti naming dinubuo ang isang koneksyon na hindi ko pa lubos na maipaliwanag. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang pagkikita namin iyon sa palengke ay hindi aksidente. Parang may dahilan kung bakit siya bumalik, kung bakit siya patuloy na lumalapit, at kung bakit ako, sa kabila ng hirap ng buhay, ay nakakaramdam ng kakaibang saya tuwing nandyan siya sa tabi ko. Ilang araw ang lumipas na halos pareho lang ang takbo ng buhay ko. Maagang gumigising, pupunta sa palengke, magtutinda hanggang gabi, uuwi, pagod, pero kontento na kahit papaano ay may kinita. At sa loob ng mga araw na iyon, naging normal na rin sa akin ang presensya ni Adrian. Parang naging bahagi na siya ng araw ko. Isang bagay na inaasahan ko kahit hindi ko inaamin sa sarili ko. Pero isang umaga, napansin kong hindi siya dumating. Nasanay na kasi ako na kahit saglit ay sumisilip siya sa pwesto ko bago pumasok sa trabaho. Naghintay ako, pero lumipas ang oras at hindi ko siya nakita. Sinabi ko sa sarili ko na baka busy lang siya o may ibang trabaho. Pero kinabukasan, ganoon pa rin. Wala pa rin si Adrian. Doon na ako nagsimulang mag-alala. Hindi ko alam kung saan siya hinahanap pero pakiramdam ko may mali. Hanggang sa isang hapon, habang papauwi na ako dala ang mga natitirang paninda, napadaan ako sa isang eskinita malapit sa construction site kung saan siya nagtatrabaho. Doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa gilid ng daan, nakasandal sa pader, pawis na pawis at tila hirap na hirap huminga. Halos hindi ko siya nakilala sa itsura niya. Namumutla siya at halatang may sakit. "Adrian?" Tawag ko habang mabilis akong lumapit sa kanya. Dahan-dahan siyang napatingin sa akin. "Mariel?" Mahina niyang sabi, parang nauubusan ng lakas. "Anong nangyari sa'yo?" Tanong ko habang hinahawakan ng noo niya. "Mainit, sobrang init." "Okay lang ako," pilit niyang sagot pero halata namang hindi. Hindi ko na siya pinakinggan. Tinulungan ko siyang tumayo kahit hirap na hirap siya. Halos buhat ko na siya habang naglalakad kami papunta sa bahay ko. Maliit lang ang inuupahan kong kwarto, pero iyon lang ang naisip kong lugar kung saan ko siya pwedeng alagaan. Pagdating namin, agad ko siyang pinahiga sa kama. Kinuha ko ang lumang bimpo ko, binasa sa malamig na tubig at pinunasan ng noo niya. Halos nanginginig ang katawan niya sa lagnat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero alam kong hindi ko siya pwedeng pabayaan. Nagpakulo ako ng tubig at naghanda ng simpleng lugaw. Habang hinihintay ko itong maluto, paminsan-minsan ay sinusulyapan ko siya. Nakapikit lang siya, parang nahihirapan. Hindi ko maiwasang maawa. Wala siyang kasama, walang nag-aalaga sa kanya. Kung hindi ko siya nakita kanina, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Pagkaluto ng lugaw, lumapit ako sa kanya. "Adrian, kain ka muna," sabi ko habang marahang tinutulungan siyang makaupo. Nahihirapan siyang igalaw ang katawan niya, pero tinulungan ko hanggang sa makasandal siya sa dingding.
Dahan-dahan kong pinakain. Sa bawat subo, ramdam ko kung gaano siya kahina. Hindi na siya nagsasalita, pero paminsan-minsan ay napapatingin siya sa akin. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. "Bakit ka nagsusorry?" Sagot ko. "Dinagdagan mo pa ang problema ko." Paumiling ako. "Wala kang dinagdag. Tao lang tayo, nagtutulungan." Tahimik siyang napangiti bago muling pumikit. Matapos siyang kumain, pinahiga ko ulit siya at tinakpan ng kumot. Hindi ako natulog agad. Buong gabi akong nagbantay sa kanya. Pinupunasan ng pawis niya at sinisiguradong hindi lalong tataas ang lagnat niya. Kinabukasan, hindi ako nagbukas ng pwesto. Pinili kong manatili sa bahay para bantayan siya. Kahit mawawalan ako ng kita, mas mahalaga sa akin na gumaling siya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito ang lamdam ko, pero hindi ko kayang pabayaan siya. Lumipas ang 2 araw na ganoon ang routine ko. Ako ang nagluluto, nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. Unti-unti, bumaba ang lagnat niya. Bumalik ang kulay sa mukha niya at mas nagiging malinaw na ulit ang mga mata niya. Sa 3 araw, nakita ko siyang nakaupo na sa kama. Mas maayos na ang itsura kumpara ka noon. "Hindi mo na sana ako inabala," sabi niya habang nakatingin sa akin. Napangiti ako. "Kung hindi kita tinulungan, sino pa?" Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang siya sa akin, parang may gustong sabihin pero hindi niya mailabas. Maya-maya, ibinaba niya ang tingin niya. "Wala na akong ibang masasabi kundi salamat," mahina niyang sabi. Umiling ako, hindi mo kailangang magpasalamat lagi. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nagbago na. Hindi na ito simpleng pagtulong. Sa bawat araw na magkasama kami sa maliit kong bahay, sa bawat sandali na inaalagaan ko siya, may kung anong nabubuo sa pagitan namin na hindi ko pa lubos na maipaliwanag. At habang pinagmamasdan ko siyang unti-unting gumagaling, hindi ko maiwasang isipin na baka ang simpleng desisyon kong tulungan siya noong una naming pagkakita ay magdala sa akin sa isang kwento na mas malalim pa sa inaasahan ko. Matapos ang ilang araw na pag-aalaga ko kay Adrian, tuluyan na ring bumalik ang lakas niya. Nakakalakad na siya ng maayos at kaya na niyang kumain mag-isa. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Hindi lang dahil gumaling siya, kundi dahil sa mga araw na magkasama kami sa iisang maliit na kwarto, mas nakilala ko pa siya. Hindi na lang siya yung lalaking tinulungan ko sa palengke, kundi naging isang taong may kwento, may pinagdadaanan, at may mga pangarap na katulad ko rin. Isang gabi, matapos naming kumain ng simpleng hapunan, tahimik kaming nakaupo sa labas ng inuupahan kong bahay. Mahangin ang paligid at kakaunti na lang ang tao sa kalye. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nagsimula ang isang mas malalim na usapan sa pagitan namin. "Ano bang pangarap mo sa buhay?" Tanong ko habang nakatingin sa malayo. Saglit siyang natahimik, parang nag-iisip kung ano ang isasagot. "Simple lang," sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. "Gusto ko lang makaahon, yung tipong hindi ko na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pangkain araw-araw." Napangiti ako ng bahagya. Pareho tayo. Napatingin siya sa akin. "Ikaw, ano naman ang pangarap mo?" Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Gusto kong mapalaki yung tindahan ko, kahit maliit lang, basta yung hindi na ako kinakapos araw-araw. At higit sa lahat, gusto kong matulungan ang pamilya ko sa probinsya. Matagal ko na silang hindi nakikita, pero gusto kong mabigyan sila ng mas maayos na buhay." Tahimik lang siyang nakinig habang nagsasalita ako. Wala siyang sinabi agad, pero ramdam ko na iniintindi niya ang bawat salita ko. "Ang hirap, no? Kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin minsan." Tumanggo siya. "Oo, pero hindi ibig sabihin nun titigil na tayo." Napatingin ako sa kanya.
May kakaibang kumpiyansa sa paraan niyang pagsasalita. Hindi siya parang ibang taong nawawalan ng pag-asa. Sa halip, parang may paniniwala siya na darating din ang tamang panahon. Naniniwala ka bang makakaahon tayo? Tanong ko. Naniniwala ako, ng diretsyo. Hindi man ngayon, pero darating din. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang may lakas akong nakuha mula sa kanya. Sa simpleng usapan na iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban ng buhay. Mula noon, naging mas madalas ang ganitong klaseng pag-uusap namin. Tuwing gabi, pagkatapos ng maghapon kong pagtitinda at ng trabaho niya, nagkikita kami sa labas ng bahay. Nagkwekwentuhan kami tungkol sa araw namin, sa mga bagay na nagpapasaya o nagpapabigat ng loob namin. At sa bawat pag-uusap, mas lalo kong nararamdaman na may koneksyon kaming dalawa na hindi basta-basta mawawala. Minsan, nagdadala siya ng kung anumang kaya niyang bilhin, tinapay, instant noodles o kahit simpleng ulam. Kahit maliit lang, ramdam ko ang effort niya. Hindi siya yung tipo ng taong puro salita lang. Sa halip, pinapakita niya ang pagpapahalaga papamamagitan ng mga simpleng bagay. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo, napansin kong tahimik siya. Hindi siya tulad ng dati na may kinikwento. Nakatingin lang siya sa malayo, parang may iniisip. May problema ka ba? Tanong ko ulit, tulad ng dati. Nabuntong hininga siya. Iniisip ko lang kung hanggang kailan ako ganito. Anong ibig mong sabihin? Yung ganitong buhay, araw-araw trabaho, tapos uuwi na pagod. Walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari bukas. Sandali akong natahimik. Naiintindihan ko siya. Ilang beses ko na ring naisip ang bagay na iyon. Pero kahit ganun, may mga taong nakakaahon. Baka isa tayo sa kanila. Napatingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, gumiti siya ng totoo. Siguro nga. Sa mga sumunod na araw, naging mas matatag ang samahan namin. Hindi lang kami basta magkaibigan, naging sandalan namin ang isa't isa. Kapag pagod ako, nandyan siya para makinig. Kapag siya naman ang may problema, nandito ako para damayan siya. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang maging espesyal ang tingin ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung nararamdaman niya rin iyon. Pero isang bagay ang sigurado. Sa gitna ng hirap ng buhay, may isang tao akong natagpuan na nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. At sa bawat gabing magkasama kami, sa bawat pangarap na ibinabahagi namin sa isa't isa, unti-unti kong nararamdaman na baka ang simpleng pagkikita namin ay hindi lang basta pagkakataon. Baka ito ay simula ng isang bagay na mas malalim, mas totoo at mas mahalaga kaysa sa anumang inaasahan ko noong una ko siyang nakita sa gilid ng palengke. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kahalaga si Adrian sa buhay ko. Hindi man naming sinasabi ng direkta, pero ramdam ko na pareho kaming may pinanghahawakan na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Mulit kasabay ng paglalalim ng samahan namin, hindi rin nawala ang mga pagsubok na unti-unting sumusubok sa tiwala ko sa kanya. Isang umaga, habang nagtitinda ako sa palengke, may ilang kapitbahay akong lumapit sa pwesto ko. Karaniwan ay nakikipagkwentuhan lang sila, pero sa araw na iyon, kakaiba ang tono ng mga boses nila. May halong pagdududa at pag-aalala. "Mariel, mag-ingat ka dyan sa lalaking kasama mo lagi," sabi ng isa sa kanila habang nakatingin sa akin ng seryoso. Napakunot ang noo ko. "Bakit naman po?" "Hindi mo naman siya kilala talaga," sagot ng isa pa. "Baka mamaya niloloko ka lang yan. Maraming ganyan ngayon, nagpapanggap na mabait pero may ibang pakay."
Hindi ko agad alam ang isasagot ko. Tahimik lang akong nakinig habang patuloy silang nagsasalita. Sinasabi nila na delikado raw ang magtiwala agad, lalo na sa isang taong bigla na lang pumasok sa buhay ko. May ilan pa na nagsabing baka ginagamit lang ako ni Adrian dahil sa kabaitan ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong sandaling iyon. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil naniniwala ako agad sa sinasabi nila, kung hindi dahil napaisip ako. Totoo nga naman, gaano ko nga ba talaga kakilala si Adrian? Buong araw akong natutulala habang nagtitinda. Kahit may mga bumibili, parang wala ako sa sarili. Sa bawat sandali, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ng mga kapitbahay ko. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. Nang hapon na at dumating si Adrian sa pwesto ko, agad niyang napansin na may kakaiba sa akin. "Ayos ka lang?" tanong niya habang nakatingin sa akin. "Oo," sagot ko, pero hindi ako makatingin sa kanya ng direkta. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, tulad ng nakasanayan namin. Pero sa pagkakataong iyon, iba ang pakiramdam. Hindi na tulad ng dati na mag-aangat natural lang ang lahat. "Mukhang may iniisip ka," sabi niya. Sandali akong natahimik bago ako nagsalita. "Adrian, may gusto lang akong itanong." Tumanggo siya, hinihintay ang sasabihin ko. "Sigurado ba ako sa'yo?" Direktong tanong ko, kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Napakunot ang noo niya, halatang nagulat sa tanong ko. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi mo kita kilalang buo," sagot ko. "Hindi ko alam kung ano talaga ang buhay mo. Paano kung hindi ka pala tulad ng iniisip ko?" Tahimik siyang nakatingin sa akin. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "May tinatago ka ba?" Saglit siyang matahimik. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya ang sarili niya. Hindi ko pa kayang sabihin lahat. Pero isang bagay ang sigurado. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko sa sandaling iyon. Parte ng puso ko ang gustong magtiwala sa kanya, pero may parte rin na natatakot na baka tama ang sinasabi ng iba. "Bakit hindi mo masabi?" tanong ko ulit. May mga bagay na mas mabuting hindi muna malaman, pero hindi ibig sabihin nun na niloloko kita. Tahimik kaming dalawa pagkatapos nun. Walang nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Parang may pader na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Sa kabila ng lahat, pinili kong magtiwala. Hindi dahil sigurado ako, kung hindi dahil nararamdaman ko sa puso ko na hindi siya masamang tao. Sa lahat ng pinakita niya sa akin, sa lahat ng pagkakataon na nandyan siya, hindi ko kayang baliwalain iyon. "Naniniwala ako sa'yo," sabi ko. Napatingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang gulat at pasasalamat. "Salamat," nahina ang sabi niya. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko, pero iyon ang pinili ko. Sa gitna ng pagdududa at takot, mas pinili kong pakinggan ang puso ko kaysa sa sinasabi ng iba. At sa sanduling iyon, hindi ko alam na ang tiwalang ibinigay ko ang magiging pundasyon ng isang mas malaking katotohanan na unti-unti ko pang matutuklasan sa mga susunod na araw. Matapos ang araw na iyon na puno ng pagdududa at mabibigat na tanong, may nagbago sa pagitan namin ni Adrian. Hindi man namin ito pinag-usapan ng direkta, pero pareho naming naramdaman na mas naging seryoso ang samahan namin. Hindi na lang ito simpleng pagkikita at kwentuhan. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit patuloy kaming naglalapit sa isa't isa. Kinabukasan, bumalik ako sa palengke na parang normal lang ang lahat. Inayos ko ang paninda ko, ngumiti sa mga suki at sinubukang ibalik ang dati kong sigla. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga bagay na hindi nasabi ni Adrian. Gayunpaman, pinili kong magtiwala sa kanya. At iyon ang pinanghawakan ko. Hindi nagtagal, dumating siya. Tulad ng dati,
Tahimik siyang lumapit sa pwesto ko. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang pag-iingat sa mga galaw niya. Parang ayaw niyang masira ang katahimikan na unti-unti naming binubuo muli. "Maaga ka ngayon ha?" sabi ko habang inaayos ang mga gulay. Ngumiti siya ng bahagya. "Ayoko lang magpahuli sa'yo." Napangiti ako sa sagot niya. Simpleng biro pero sapat para gumaan ang pakiramdam ko. Umupo siya sa gilid ng pwesto ko at tumulong sa pag-aayos ng mga paninda. Hindi niya kailangang gawin iyon, pero kusa niyang ginagawa, na parang gusto niyang ipakita na bahagi siya ng araw-araw ko. Habang abala kami, may isang matandang babae na suki ko ang lumapit. Bumili siya ng ilang gulay at napansin si Adrian. "Boyfriend mo na ba yan?" tanong niya habang nakangiti. Bigla akong napahiya at hindi agad nakasagot. Si Adrian naman ay napatingin lang sa akin, tila hinihintay ang magiging reaksyon ko. "Kaibigan lang po," sagot ko pero hindi ko maiwasang mapangiti. Mukhang hindi lang kaibigan." Biro ng matanda bago umalis. Pagkaalis niya, natahimik kaming dalawa. May kung anong tensyon na hindi namin maipaliwanag. Hindi awkward pero hindi ring normal. "Kung ayaw mo, hindi ko na lang lalapit-lapit," sabi ni Adrian matapos ilang sandali. Napatingin ako sa kanya. "Bakit naman?" "Baka nahihirapan ka na. Ayoko namang maging dahilan ng problema mo." Umiling ako. "Hindi ka problema." Sandali siyang natahimik bago siya nagsalita muli. "Sigurado ka ba?" Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko pero tumingin ako diretso sa mga mata niya. Oo. Sa sandaling iyon, parang may kung anong nagbago. Hindi na lang kami basta magkaibigan na nagtutulungan. Parang unti-unti naming tinatanggap na may mas malalim na namamagitan sa amin. Sa mga sumunod na araw, mas naging natural ang lahat. Hindi na kami nag-aalangan sa isa't isa. Kapag may problema ako, si Adrian ang una kong naiisip na kausapin. Kapag siya naman ang pagod, nandito ako para makinig. Hindi man namin sinasabi ng direkta, pero pareho naming alam na may espesyal na lugar kami sa buhay ng isa't isa. Minsan, pagkatapos ng maghapon kong pagtitinda, sinasamahan niya akong pauwi. Naglalakad lang kami sa madilim na kalsada, tahimik pero hindi nakakailang. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang presensya niya. At kahit walang salita, sapat na iyon para maramdaman kong ligtas ako. Isang gabi habang naglalakad kami, bigla siyang huminto. "Mariel," tawag niya. Humarap ako sa kanya. "Bakit?" Saglit siyang nag-isip bago siya nagsalita muli. "Salamat." Napangiti ako. "Saan naman?" "Sa lahat. Sa pagtulong, sa pagtitiwala, at sa pananatili mo." Hindi ko alam ano ang isasagot. Hindi ako sanay sa ganitong usapan. Pero sa loob ko, may kung anong kumirot at kasabay nito ang isang mainit na pakiramdam. "Hindi mo kailangang magpasalamat," sabi ko. "Ginusto ko to." Napatingin siya sa akin at sa mga mata niya ay may nakita akong emosyon na hindi ko pa nakita dati. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon pero alam kong totoo. Sa sandaling iyon, wala nang duda sa puso ko. Hindi ko man alam ang buong kwento niya. Hindi ko man alam ang mga tinatago niya pero sigurado ako sa isang bagay. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi na basta-basta na. At sa gitna ng simpleng buhay namin, sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti kong tinanggap na si Adrian ay hindi na lang isang taong tinulungan ko. Siya na ang naging sandalan ko at marahil siya na rin ang taong unti-unting kukunin ng puso ko nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Pero isang umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may kulang.
Parang may hinahanap ang isip ko kahit hindi ko pa namamalayan kung ano iyon. Tulad ng dati, bumangon ako, naghanda at nagpunta sa palengke para magtinda. Sinubukan kong gawing normal ang lahat pero sa bawat sandali, may kung anong bumabagabag sa akin. Inayos ko ang mga paninda ko at naghintay na dumating ang mga suki. Lumipas ang ilang oras, naging abala ako sa pagbibenta pero may isang bagay na hindi ko maiwasang mapansin. Wala si Adrian. Karaniwan kasi, bago pa man magtanghalian, dumadaan na siya para sumilip o kahit sandaling makipagkwentuhan. Pero sa araw na iyon, wala siya. Sinabi ko sa sarili ko na baka maaga siyang pumasok sa trabaho o baka may inaasikaso lang. Pero habang tumatagal ang oras, mas lalo akong kinakabahan. Paminsan-minsan ay napapatingin ako sa daan, umaasang makikita ko siyang papalapit, pero walang dumating. Kinabukasan, ganun pa rin. Wala pa rin si Adrian. Hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam kung saan siya hahanapin. Wala naman akong alam tungkol sa eksaktong tinutuluyan niya o kung saan siya madalas pumunta, maliban sa construction site na minsan niyang nabanggit. Pagkatapos ng pagtitinda, nagpa siya akong puntahan ng lugar na iyon. Habang naglalakad ako papunta roon, pakiramdam ko ay mas bumibigat ang bawat hakbang ko. Parang may masamang mangyayari pero hindi ko alam kung ano. Pagdating ko sa construction site, nagtanong ako sa ilang manggagawa. May kilala ba kayong Adrian? Tanong ko. Nagkatinginan ng ilan sa kanila bago sumagot ang isa. Yung tahimik na lalaki? Hindi na siya pumasok ilang araw na. May alam ba kayo kung saan siya pumunta? Tanong ko ulit, halos pakiusap na ang tono. Umiling sila. Hindi namin alam, bigla na lang siyang nawala. Parang may bumagsak sa dibdib ko nang marinig ko iyon. Bigla na lang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko alam kung may nangyari ba sa kanya o kung kusa siyang umalis. Umuwi ako ng gabing iyon na mabigat ang pakiramdam. Tahimik ang paligid, pero mas tahimik ang loob ko. Umupo ako sa kama at hindi ko mapigilang maalala ang lahat ng sandaling magkasama namin. Yung mga simpleng kwentuhan, yung mga tawa, yung mga pangarap na ibinahagi namin sa isa't isa. Bakit siya umalis ng ganun na lang? Lumipas ang mga araw na wala pa ring balita. Araw-araw akong pumupunta sa palengke umaasang makikita ko siya, pero wala. Sa bawat araw na hindi siya dumarating, mas lalo akong nalulungkot. Hindi ko namamalayan na hinahanap ko na pala siya, hindi lang bilang kaibigan, kung hindi bilang isang taong naging mahalaga sa akin. May mga pagkakataon na napapaisip ako, baka tama ang sinabi ng iba, baka niloko lang niya ako, baka ginamit lang niya ang kabaitan ko at nang wala na siyang kailaman, umalis na siya. Pero sa tuwing naiisip ko iyon, may parte ng puso ko ang tumatanggi. Hindi ko kayang paniwalaan na ganun siya. Sa lahat ng pinakita niya, sa lahat ng sandaling magkasama namin, hindi iyon mukhang peke. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay ko, nakatingin sa madilim na kalye, hindi ko napigilang umiyak. Tahimik lang, walang ingay, pero ramdam ko ang sakit. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi naman kami opisyal na magkasintahan pero bakit parang may nawala sa akin? Bakit ka umalis? Bulbul ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung maririnig pa niya iyon o kung babalik pa siya. Pero sa kabila ng lahat, may maliit na pag-asa sa puso ko na sana kahit isang beses magpakita siya at ipaliwanag kung bakit niya ako iniwan sa ganitong sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, pilit kong binalik ang dating buhay ko. Nagpatuloy ako sa pagtitinda, ngumiti sa mga tao at sinubukang kalimutan ng sakit. Pero sa bawat sulok ng palengke, sa bawat oras na lumilipas, nandun pa rin ang alalahan niya. At kahit anong pilit kong mag-move on, alam kong may parte ng puso ko ang naiwan sa kanya. Sa lalaking bigla na lang dumating sa buhay ko at kasing bilis din ng pagkawala niya. Hindi ko alam kung ito na ba ang katapusan ng kwento naming dalawa o simula pa lang ng isang bagay na mas magulo at mas mahirap intindihin. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako tulad ng dati. May nabago na sa akin at hindi ko alam kung kailan ako tuluyang makakabangon mula sa pagkawala niya.
Ilang linggo na ang lumipas mula nang nawala si Adrian, pero hindi pa rin nawawala ang bigat na nararamdaman ko. Sinubukan kong ituon ang sarili ko sa pagtitinda, sa pang-araw-araw na gawain, at sa pakikisalamuha sa mga tao sa palengke. Ngumiti ako kapag may bumibili, nakikipagkwentuhan sa mga suki, pero sa loob ko may bahagi pa rin na tila may hinihintay. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gulay sa pwesto ko, napansin kong may kakaibang ingay sa paligid. Hindi yun ang karaniwang sigawan ng mga tindera o tawaran ng mga mamimili. Parang may kung abong dumating na nakakuha ng atensyon ng lahat. Napatingin ako sa kalsada sa labas ng palengke at doon ko nakita ang isang mamahaling sasakyan na huminto. Makintab, malinis, at halatang hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Unti-unti lumapit ang mga tao, nag-uusap-usap, nagtataka kung sino ang dumating. Hindi ko sana papansinin pero may kung anong nagtulak sa akin para tumingin ng mas mabuti. Bumukas ang pinto ng sasakyan at may lalaking bumaba. Nakasuot siya ng maayos na damit, malinis, plansyado, at halatang mamahalin. May kumpiyansa ang tindig niya at may kasama pa siyang dalawang lalaking tila mga bodyguard. Hindi ko agad siya nakilala. Malayo ang itsura niya sa lalaking nakilala ko. Wala na ang maruming damit, wala na ang pagod na mukha. Pero nang mapatingin siya sa direksyon ko, doon tumigil ang mundo ko. Si Adrian. Parang hindi ako makahinga sa sandaling iyon. Nakatingin lang ako sa kanya habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa pwesto ko. Ang bawat hakbang niya ay parang may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag. Mariel? Tawag niya sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, lungkot, gulat, lahat nagsabay-sabay. Ano to? Tanong ko sa wakas, pilit na pinigilan ang emosyon ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kailangan kitang kausapin. Napatingin ako sa mga taong nakapaligid, lahat nakatingin sa amin, nakikinig. Dito ba talaga? Sabi ko. Umiling siya. Hindi, pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Hindi ko alam kung bakit pero sumama ako sa kanya. Sumakay kami sa sasakyan niya at habang nasa loob ako, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Tahimik lang ako habang siya ay tila naghahanap ng tamang salita. Pagdating namin sa isang tahimik na lugar, bumaba kami. Humarap siya sa akin at doon ko nakita ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Pasensya ka na, unang sabi niya. Pasensya? Ulit ko. Bigla ka na lang nawala tapos ngayon babalik ka na parang walang nangyari? Alam kong tumataas ang boses ko pero hindi ko na pinigilan. Ilang linggo akong naghintay, nag-alala at nasaktan. Tama ka, sabi ko. Hindi sapat. Tahimik siyang tumanggo. Tinanggap niya ang galit ko. Ilang sandali siyang hindi nagsalita bago niya ibinaba ang tingin niya. Hindi ako construction worker, sabi niya. Napatawa ko ng mapait. Halata naman. Hindi mo naiintindihan, dagdag niya. Hindi yun ang tunay kong buhay. Ano ang totoo? Tanong ko, halos pabulong. Dahan-dahan niyang tumingin sa akin. Ako ang isang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking kumpanya, isang bilyonaryo. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bilyonaryo? Ulit ko, parang hindi makapaniwala. Oo, tumanggo siya. Pero pinili kong mamuhay bilang ordinaryong tao. Gusto kong makita kung paano mabuhay ng walang yaman. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung may tatanggap sa akin kahit wala akong pera. Napailing ako. At ako yon? Hindi kita ginamit. Mabilis niyang sagot. Hindi ko inaasahan na makikilala kita. Pero nang nangyari yon, nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Bahagi ng puso ko ang gustong maniwala sa kanya. Pero may bahagi rin na nasaktan sa pagtatago niya. Bakit ka umalis? Tanong ko. Kailangan kong bumalik sa totoong buhay ko, sabi niya. May mga responsibilidad akong hindi ko pwedeng takasan. Pero hindi kita iniwan dahil wala ka ng halaga. Tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko.
Parang ang daming bagay na biglang nagbago sa isang iglap. "Bakit ka bumalik?" tanong ko sa huli. Lumapit siya ng kaunti pero hindi masyadong malapit. "Dahil hindi kita makakalimutan," sabi niya. "At hindi ko gustong mawala ka sa buhay ko." Napatingin ako sa kanya at sa mga mata niya, nakita ko ang sincerity na dati ko nang nakita. Yung lalaking tahimik na nakaupo sa giid ng palengke. Hindi yung taong nakatayo ngayon sa harap ko na mayaman at makapangyarihan. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Ngunit kasabay nito, alam ko ring mas magiging komplikado na ang lahat mula sa puntong iyon. Hindi ko agad alam kung paano tatanggapin ang lahat ng sinabi ni Adrian. Nakaharap siya sa akin, maayos ang suot, kalmado ang tindig, pero sa isip ko, bumabalik pa rin ang imahe niya bilang lalaking pagod at marumi ang damit na unang nakita sa palengke. Parang dalawang magkaibang tao ang nasa harap ko at hindi ko alam kung alin ang paniniwalaan ko. Tahimik lang ako habang tinititigan siya. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa halo-halong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sabi ko sa wakas, parang niloko mo ako. Bahagyang yumuko si Adrian. Tinanggap niya ang sinabi ko. Alam ko na ganun ang mararamdaman mo at hindi kita masisisi. Kung hindi ka pa bumalik, hindi ko pa malalaman ang totoo. Dagdag ko, ilang weeks akong naghihintay, nag-aalala, tapos ganito lang pala ang lahat. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi ko ginustong saktan ka, pero kung sinabi ko agad ang totoo, sa tingin mo ba magiging pareho ang pakikitungo mo sa akin? Hindi ako agad nakasagot. Alam kong may punto siya. Kung noong una pa lang ay alam ko na kung sino siya, baka naging ibang tingin ko sa kanya. Baka nailang ako, baka nag-ingat ako, o baka hindi ako naging natural tulad ng kung paano kami nagsimula. Pero hindi ibig sabihin nun na tama ang ginawa niya. Hindi pa rin tama ang magsinungaling, sabi ko. Hindi ako nagsinungaling, sagot niya. Hindi ko lang sinabi ang buong katotohanan. Napailing ako. Pareho lang yun. Sandali kaming natahimik. Naririnig ko lang ang hangin at ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa malayo. Sa loob ko, may laban na nagaganap. Ang parte ng puso ko na nasaktan at ang parte na gustong magtiwala. Bakit ako? Tanong ko. Sa huli, sa dami ng tao, bakit ako ang pinili mong pagkatiwalaan? Tumingin siya diretso sa akin. Dahil ikaw ang unang taong tumulong sa akin ng walang hinihinging kapalit. Hindi mo ako tinanong kung sino ako, kung anong meron ako. Tinulungan mo ako dahil gusto mo lang. Natahimik ako. Naalala ko ang araw na yun, kung paano ko siyang inalok ng pagkain ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko akalaing may ganito palang kahulugan yun sa kanya. Hindi ko planong mahulog sa'yo, dagdag niya. Pero habang tumatagal, mas lalo kitang nakilala at doon ko na-realize na hindi na ito basta eksperimento lang para sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong sincerity na naramdaman ko noon. Hindi yun nagbago kahit nagbago ang itsura at estado niya sa buhay. Pero nahirapan akong tanggapin ang totoo. Sabi ko, parang ang layo ng mundo mo sa mundo ko. Lumapit siya ng bahagya pero hindi pa rin masyadong malapit. Magkaiba man ang mundo natin, hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magtagpo. Napabuntong hininga ako. Madali mong sabihin yan. Ikaw yan eh. Mayaman ka. Ako, tindera lang. Hindi kita tinitignan bilang tindera. Tinitignan kita bilang si Mariel, yung babaeng tumulong sa akin noong walang-wala ako. Yung babaeng hindi ako naghusgahan.
Hindi ko namalayan na unti-unting lumambot ang puso ko sa mga sinabi niya. Hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Pareho pa rin, totoo pa rin. Hindi ko alam kung kaya ko agad tanggapin lahat. Sabi ko ng mahinahon. Tumanggo siya. Hindi ko naman hinihingi na tanggapin mo agad. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na totoo ang nararamdaman ko. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Sa dami ng pinagdaanan namin, sa lahat ng alaala na nabuo, hindi ko kayang basta na lang isara ang pinto. Hindi ko pa kayang magtiwala ng buo. Sabi ko, okay lang, basta wag mo lang akong itaboy. Hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi pa. Sa sandaling iyon, parang may nabunot na tinik sa dibdib ko. Hindi pa tapos ang lahat, pero hindi rin ito tuluyang nasira. May natira pa, isang pagkakataon, isang pag-asa. At habang magkatapat kaming nakatayo, ramdam ko na kahit magulo ang sitwasyon, kahit magkaibang mundo namin, may isang bagay na hindi nagbago, ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ko pa alam kung saan kami dadalhin nito, pero sa unang pagkakataon mula nang mawala siya, naramdaman ko ulit na may dahilan para umasa. Matapos ang pag-uusap namin ni Adrian, hindi agad naging madali ang lahat. Bumalik ako sa palengke kinabukasan na parang may bagong dalang bigat at pag-asa sa dibdib ko. Hindi ko pa rin lubos matanggap ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanya, pero pinili kong bigyan siya ng pagkakataon. Hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa kung sino siya noon, wala pa akong alam. Ilang araw ang lumipas at unti-unti siyang nagsimulang bumalik sa buhay ko. Hindi na siya tulad ng dati na basta nalang dumarating sa pwesto ko na parang ordinaryong manggagawa. Ngayon, mas maingat siya. Minsan, dumarating siya na simple lang ang suot, parang sinusubukang ibalik ang dating anyo na nakilala ko. Wala na ang mga bodyguard, wala ang mamahaling sasakyan. Parang gusto niyang ipakita na kaya pa rin niyang maging yung Adrian na nakilala ko. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng paninda, nakita ko siyang papalapit. May daladalang maliit na kahon. Pwede ba kitang tulungan ngayon? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ka ba busy sa trabaho mo? Ngumiti siya ng bahagya. May mga tao akong tumitingin sa negosyo, pero hindi ibig sabihin noon na hindi na ako pwedeng maglaan ng oras para sa'yo. Hindi ako agad nakasagot, pero hinayaan ko siyang tumulong. Magkatabi kaming nag-ayos ng mga gulay, parang bumalik sa dati. Sa simpleng paraan na iyon, unti-unting nabawasan ng layo na naramdaman namin sa pagitan namin. Habang ginagawa namin iyon, napansin ko kung paano siya makitungo sa mga tao. Hindi siya nagbago. Pareho pa rin ang paraan niya ng pakikipag-usap, simple, mahinahon, at walang halong kayabangan. Doon ko na-realize na kahit ano pa ang estado niya sa buhay, nananatili pa rin siyang yung lalaking nakilala ko. Ilang araw pa ang lumipas at may isang bagay na hindi ko inaasahan ng nangyari. Isang hapon, matapos ang pagtitinda ko, nilapitan niya ako. Mariel, may gusto sana akong ipakita sa'yo, sabi niya. Medyo nag-alinlangan ako, pero sumama ako sa kanya. Sumakay kami sa sasakyan niya at dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko pa pinupuntahan. Isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada, may tindahan na sarado at mukhang matagal nang hindi nagagamit. Ano to? Tanong ko. Pwesto mo, sagot niya. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Binili ko yan, pero hindi para ibigay lang sa'yo ng basta-basta. Gusto kitang tulungan na palaguin ang negosyo mo. Hindi ko agad tinanggap ang sinabi niya. Adrian, hindi ko kailangan ng awa. Hindi ito awa, tulong ito, at hindi kita binibigyan ng pera. Bibigyan kita ng pagkakataon.
Tahimik akong nakinig habang ipinapaliwanag niya ang plano niya. Gusto niya akong turuan kung paano palaguin ang negosyo, kung paano mag-manage ng mas malaking tindahan, kung paano mag-budget at magplano para sa mas magandang kinabukasan. Hindi niya ako tinuring na isang taong kailangang iligtas, kundi isang taong may kakayahang umangat kung bibigyan ng tamang gabay. Hindi ko maiwasang mapaluha ng bahagya, hindi dahil sa laki ng tulong, kundi dahil sa paraan niyang tumulong. Hindi niya ako minamaliit, hindi niya ako binibigyan ng limos. Sa halip, tinutulungan niya akong tumayo sa sarili kong paa. Bakit mo ginagawa to? Sagot ko, dahil naniniwala ako sa iyo at gusto kong makitang umangat sa paraan na pinaghirapan mo. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan namin ang pagbabago. Tinulungan niya akong ayusin ang pwesto, hanapin ng mas maayos na supplier, at magplano ng mas sistematikong pagbebenta. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na napapagod ako, nalilito, at gusto nang sumuko. Pero sa bawat pagkakataon na iyon, nandyan siya para gabayan ako. Unti-unti, lumago ang maliit kong tindahan. Dumami ang bumibili, naging mas maayos ang kita, at unti-unti kong nakikita ang pagbabago sa buhay ko. Hindi na ako tulad mang dati na araw-araw nag-aalala kung may kikitain ba ako. Ngayon, may direksyon na ang lahat. Habang pinagmamasdan ko ang tindahan ko isang gabi, hindi ko maiwasang mapangiti. Naalala ko kung saan ako nagsimula, yung simpleng pwesto sa palengke, yung araw na nakita ko si Adrian na gutom at pagod. Hindi ko akalain na darating ako sa ganitong punto. Lumapit siya sa tabi ko. Ang layo na nang narating mo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Umiling siya. Ikaw ang gumawa niyan. Tinulungan lang kita. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naintindihan kung sino siya. Hindi lang isang bilyonaryo, kundi isang taong marunong magpahalaga, marunong tumulong, at marunong magmahal sa paraang hindi kailangang ipagsigawan. At sa puso ko, alam ko na ang pagkakataong ibinigay ko sa kanya ay hindi ko pinagsisihan. Dahil sa tulong niya, hindi lang ang buhay ko ang nagbago, kundi pati na rin ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko at sa kung ano ang kaya kong maabot. Lumipas ang mga buwan na hindi ko namamalayan kung paano nagbago ang takbo ng buhay ko. Mula sa simpleng pwesto sa palengke, ngayon ay meron na akong mas maayos na tindahan. Hindi man ito ganun kalaki, pero sapat para mas maging panatag ang loob ko sa bawat araw na dumarating. Hindi na ako kinakabahan kung may kikitain ba ako, at unti-unti ko na ring natutulungan ang pamilya ko sa probinsya. Sa lahat ng pagbabago na yon, hindi nawala si Adrian sa tabi ko. Hindi na siya ang lalaking kailangan kong alagaan, kundi siya na ang taong tahimik na gumagabay sa akin. Hindi siya nangingibabaw, hindi siya nagpapakita ng kayabangan, at higit sa lahat, hindi niya ako kailanman pinaramdam na mas mababa ako sa kanya. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nakikita kung sino siya, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking marunong magmahal ng totoo. Isang hapon, matapos kong isara ang tindahan, nilapitan niya ako. May kakaiba sa kanyang mga mata, parang may balak siyang sabihin na matagal na niyang itinatago. "Pwede ba kitang isama na yon?" Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. "Saan naman tayo pupunta?" "Basta," sagot niya. "Gusto ko lang may ipakita sa'yo." Hindi ko alam kung bakit pero sumama ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sumakay kami sa sasakyan niya at habang nasa biyahe kami, tahimik lang siya. Hindi tulad ng dati na may mga kwento siya, ngayon ay parang may iniisip siyang malalim. Ilang minuto ang lumipas, huminto kami sa isang lugar na pamilyar sa akin. Napatingin ako sa paligid at doon ko napagtanto kung nasaan kami. Sa palengke. Pero hindi sa mismong loob, kundi sa gilid.
sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Doon sa mismong spot kung saan siya nakaupo, pagod at gutom noong araw na unang nagtagpo ang landas namin. Bumaba siya sa sasakyan at tinulungan akong bumaba. Tahimik kaming naglakad papunta sa pwesto na yon. Walang tao, tahimik ang paligid at parang bumalik ang lahat sa simula. Naalala mo pa? Tanong niya. Napangiti ako ng bahagya. Paano ko makakalimutan yun? Tumanggo siya at saglit na natahimik. Ramdam ko na may sasabihin siya pero pinipili niyang hanapin ang tamang salita. Dito nagsimula ang lahat, sabi niya. Hindi ko inaasahan na sa simpleng sandaling iyon, makikilala kita. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko lang ang lugar, inaalala ang unang araw na yon, yung pag-aalinlangan ko, yung simpleng pag-aabot ko ng pagkain at yung lalaking tahimik lang na nakaupo. Kung hindi mo ako tinulungan noon, baka hindi ko natutunan kung ano talaga ang mahalaga. Napatingin ako sa kanya. Hindi mo kailangang sabihin yan. Kailangan, sagot niya, dahil gusto kong maintindihan mo kung gaano kakahalaga sa akin. Bago pa ako makapagsalita, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Parang tumigil ang mundo sa sandali na yon. Hindi ko inaasahan ang gagawin niya. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi makapaniwala sa nangyayari. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya at dahan-dahan niyang binuksan iyon. Sa loob, may singsing na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mariel, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Hindi ko kayang ibalik ang lahat ng oras na nawala ako. Hindi ko rin kayang burahin ang sakit na naidulot ko. Pero isang bagay ang sigurado, mahal kita. Ramdam ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ang emosyon ko sa sandali na yon. Hindi dahil sa kung sino ako ngayon, kundi dahil sa kung sino ako noong walang-wala ako at nandyan ka para sa akin. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya habang pinipigil ang pag-iyak. Handa akong harapin ang kahit anong pagsubok basta kasama ka. Papayag ka bang makasama ako habang buhay? Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umiyak ng tuluyan. Lahat ng alaala namin, lahat ng sakit, saya at pag-asa, sabay-sabay bumalik sa isip ko. Mula sa simpleng pagtitinda, hanggang sa araw na iniwan niya ako, hanggang sa muling pagbalik niya at pagtulong sa akin. Sa kabila ng lahat, nanatili siya. At sa kabila ng lahat, pinili ko ring manatili. Tumanggo ako habang pinupunas ang luha ko. Oo, sagot ko, halos pabunhong pero buong puso. Unti-unti siyang tumayo at isinuot ang singsing sa daliri ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko. Hindi dahil sa singsing, hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa lalaking nakatayo sa harap ko. Yung lalaking minahal ko kahit hindi ko pa alam kung sino talaga siya. Sa simpleng lugar kung saan nagsimula ang lahat, doon din nagsimula ang bagong kabanata ng buhay namin. At sa pagkakataong iyon, alam kong ang kwento namin ay hindi tungkol sa yaman o kahirapan, kundi tungkol sa pagmamahal na nabuo sa gitna ng simpleng buhay. Isang pagmamahal na pinili naming panghawakan kahit gaano pa kahirap ang daan na dinaanan namin.